Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Umabati po sa inyo ng isang mapagpalayang araw at sana'y sumainyo ang kapayapaan mula kay Allah. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang ating bansa po ngayon, 23rd ng Disyembre 2025. Isang araw at kalahati na lamang ay Pasko na. Katunayan, bukas po ng gabi, Pasko na. Ganun pa man, ang ating pong pagbati sa inyo ay galing po sa puso at tulad po ng aking nakagawian, pag-umpisa po ng ating programa, nagpapaabot po tayo ng paggalang at pagbati sa inyo ng kapayapaan sa ngalan ni Allah. Ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, yan po ay Arabic word na bukang bibig ng mga Muslim. Nang ibig po sabihin niya ay God is great o dakila ang po may kapal. Sa mga Muslim, iisa lamang po ang Diyos. Sa lahat ng relihiyon, iisa po ang Diyos. At lahat ng mga hindi po Diyos ay propeta. Ganun pa man, hindi po yan ang ating pong topic. Bagamat ngayon po ay Pasko, ang ating pong pag-uusapan ay kung ano nangyayari po sa ating bansa. Sapagkat sa ating pong pag-repase o review, pag-aaral ng mga issues sa palipat-lipat, patalon-talon po ko ng mga mainstream media reports na nandyan po sa internet. Andyan ang mga mahiganting networks, ABS-CBN, nandyan ang GMA7, nandyan po ang Channel 4, Channel 5, at siyempre nandyan yung mga panggulo, SMNI at Net25, mga panggulo po yan. Hindi po yan dapat siniseryoso sapagkat bias po yan. Ang ibig sabihin ng bias ay halatang hindi pantay ang kanilang pagbabalita, ang kanilang pananaw, sapagkat ang SMNI, ang pinagtatanggol po niyan ay si Kibuloy at si Duterte. Ang Iglesia ni Cristo, yun naman po ang mouthpiece nila ay DZEZ Radio at ito pong Net25. Ang pinagtatanggol po niyan ay Iglesia ni Cristo, sapagkat kinakailangan po ng Iglesia ni Cristo ang mabigat na pagtatanggol po sa kanilang hanay, sapagkat nagkakaroon po ng pandaigdigang pagbubuwag. Meron pong isang malaking ministro sa California, Amerika, nag-resign. Ito po yung veterano, si Minister Louie Cayabyab. Ito po ay nakasama pa ni KRD. Alam po niyo, sa Iglesia ni Cristo, yan po ang hierarchy niyan. Dati, ang founder po niyan ay si Felix Manalo. Ang sumunod po niya na matibay ay yung pong chief minister na anak niya na si KRD o Iranio Manalo. At ang kasalukuyan ay ang pinaka-controversial at siya magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng Iglesia ni Cristo ay yung pong kasalukuyang chief minister na kapatid o nakakabata pang anak ni Felix Manalo na si Ka Eduardo Manalo. Bakit po nagkakaganito yung Iglesia ni Cristo? Sapagkat ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na si Brother Angel Manalo ay nagsanib ng puwersa upang ipabatid sa kapatiran na dapat ihinto ang malaking anomalya, malaking korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Yan pong simbahan ng Iglesia ni Cristo, isa po sa pinakamayamang relihiyon o simbahan sa buong Pilipinas. Next po yan sa Katoliko. Ang pinakamayaman ay Katolisismo, ngunit pinapadala po niyan ang pera doon po sa Vatican, sa Papa, Santo Papa, at hindi na po bumabalik dito kahit anong aid. Ano man sakuna nangyayari sa Pilipinas, hindi po napapakinabangan ng mga Pilipino ang kanilang pinangolekta sa ngalan ni Jesucristo. Lahat po yan pinapadala doon po sa Vatican. Lahat ng pinakamahal na eskwelahan sa Pilipinas ay mga Catholic school, at lahat ng kita niyan, bagamat tax-free, lahat ng revenue o tubo, pinapadala lahat sa Vatican. Yan pong city-state ng Vatican, na kung saan nandun ang tinatawag po nilang Santo Papa. Muli, hindi po yan ating pag-uusapan, ngunit yan pong sa Iglesia ni Cristo, ang dahilan kung bakit ang mga ministro ay nag-aalbaruto ay sapagkat ang nagbunyag po niyan ay ang nanay ng kasalukuyang Chief Minister ng Iglesia ni Cristo, si Mrs. Manalo, at ang kanyang kapatid o anak ng nanay niya, kapatid niya, ay pareho niyang itinitiwalag, at mayroong mga ministro ay ayaw po sumunod. Hindi binasa ni Reverend Minister Cayabyab ng California ang pahayag ngayon ng pangdaigdigang pagtitiwalag sa nanay ni Ka Eduardo at sa kanyang kapatid sa kadahilanan ng pagbubunyag nila ng korupsyon o scam o pandarambong sa loob ng simbahan ng Iglesia ni Marcoleta ni Cristo. Mga kaibigan, ang ating pong pagtutunan ng pansin ay yung pong nababasa po natin maliban sa Iglesia ni Cristo, ay yung pong pagkadismaya o paghahanap ng mga tao doon sa pangako ni dating Secretary of Department of Justice Crispin Boying Remulla, nung sabi niyang by December 15, most of those politicians who are involved in this mammoth flood control scam will spend their Christmas in jail. Ano po sa Tagalog yan? Lahat daw po ng mga malalaking politiko na sangkot dyan po sa nakawan ng Pundo ng Bayan sa flood control, lalo po binaha ang Pilipinas, wala po nagawa ang DPWH, at ang napakalaking pondo ng buwis ng bayan na inilaan po sa pag-control o pag-solba ng suliranin o disaster ng flood control ay ninakaw. Ang pinakamalaking nagnakaw, walang iba kundi sa panahon ni Duterte, kundi yung anak niyang congressman ng pangalan ay Paulo Duterte. Pinakamalaki ang ninakaw na pondo ng flood control sa Davao. 51 billion pesos, mga kaibigan. Ang isang bilyon, isang milyon na milyon po yan. Napakalaki po yan. At ito po ang ninakaw o hindi mapaliwanag na pondo ng Davao First District na in-insert o ipinalusot dyan po sa Kongreso, 51 billion. Ngunit ang nakakulong ngayon sa kabilang ang pangako ni Remulla, isa pa lamang. At yan ay yung pong pinakamalaking kontraktor sa Pasig City na ang pangalan ay
Diskaya. Yan pong Diskaya ay kasosyo ng asawa ni Senator Marcoleta diyan po sa illegal or criminal construction companies na mga Diskaya. At nag-aabogado sa Senado na hindi nahiya, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Nag-aabogado, senador ng bayan, sa halip na pagtanggol ang kanyang posisyon bilang senador ng Pilipinas. Ang pinagtatanggol niya, pinagtatakpan niya, dinidepensa niya ay ang umatake ng kaban ng Pilipinas. Nag-aabogado ka para sa mandarambong. Ang pangalan ng nag-aabogado, senador, para sa mandarambong ng pangalan po ay Diskaya family. Walang iba kundi ang senador ninyo, senador na tagapagtanggol ni Duterte at ni Sara Duterte, senador ng Iglesia ni Cristo, Rodante Marcoleta. Tandaan po ninyo ang pangalan na yan. Rodante Marcoleta. Yan ang pangalan. Ngayon, mga kaibigan, iniisip natin, hindi naman si Marcoleta lamang dapat pong masanksyon o mabigyan ng kaukulang pagpuna ng gobyerno, kundi dapat nung sinabi ni Remulla, mayroong mga senador na magkakaroon ng warrant of arrest, tinutuon niya sapagkat siya yung ombudsman. Pag nag-file siya ng kaso, automatiko ang Sandigang Bayan ay mag-i-issue ng warrant of arrest. So dalawa po ang ating pong titignan kung saan nagkulang. Diyan ba sa ombudsman na parang piskalya o dito sa Sandigang Bayan na notorious sa pagpapawala, paglilibre ng mga mandarambong sa bansa natin, ang Sandigang Bayan. Hindi po natin alam kung alin dyan sa dalawa. Ngunit kung alin man sa dalawa, dapat makialam o magbigay ng paninindigan si President Bongbong Marcos upang sa ganon mapakita niya ang kanyang political will. Hindi po natin sinusukat ang kakayanan o political will ni Bongbong Marcos. Pinakita niya yan sa usapin ng pag-aresto kay Kibuloy. Pinakita niya ang matibay niyang paninindigan sa usapin ng pag-aresto ng ICC kay Digongyo Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ipinakita po ang political will sapagkat nasagawa po yan. Ngayon, kinakailan ipakita muli, bagamat wala na si General Nicolas Torre III sa pwesto, tungkulin ng bagong chief ng PNP na magpakita siya ng gilas at ipakita niyang kaya niyang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa salang crime against humanity at yung walang patumanggang pagpapatay ng mga Pilipino, sila Kian de los Santos. By the way, na-affirm po o na-uphold ng Supreme Court yung desisyon ng lower court na makulong habang buhay ang 3 pulis Caloocan na pumatay sa isang inosenteng bata ng pangalan ay Kian de los Santos. Ngayon mga kaibigan, bakit tayo nagkakagulo? Tulad po ng aking teorya, China ang nagpapagulo po sa atin sapagkat yan ang kanilang pamamaraan upang wasakin ang ating bansa na hindi po tayo binobomba ng nuklear. Tayo po ay pinag-aaway-away, ginugulo ang ating politika. Ayaw nila na ma-impeach si Sara Duterte sapagkat ang talagang programa ng China mabalik sa pwesto ang mga Duterte sapagkat ang mga Duterte
ay nangako sa China na kanilang susuportahan ang pag-angkin ng China sa ating pong bansa at gusto ng mga Duterte maging probinsya tayo ng China. Yan po naman ang ating po nilalabanan. Yan ang dapat po natin pagrebeldehan. At kung tayo po itatawagin na rebelde, gawa ng ating pong pakikipaglaban sa China, aamin po ako, opo, inciting to rebellion ako laban sa China. Sapagkat tuloy-tuloy ang kanila pong panggugulo dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy ang kanilang troll at tungkulin po ng mga programang pareho po natin na labanan ng mga fake news at tayo ay hindi give up kahit anong gawin panggigipit ng China at pagpapakalat ng kanilang impluensya sa Facebook, sa YouTube at kung saan pang medium of information or communication. Yung fake news, mga kaibigan, ay epektibong sandata ng China sa mga tangang Pilipino. Opo, hindi po tayo humihingi ng paumanhin. Tanga ang mga Pilipino sapagkat binibigyan nila ng kalinga ang mga DDS trolls. Ang DDS trolls ay China Finance. Wala po nagbulgar niyan kundi ang Duterte Senator ng pangalan ay Francis Tolentino ng kanya binulgar na meron siyang kopya ng cancelled check ng Chinese Embassy ibinayad sa isang public relations firm, media, na ang tungkulin po nito ay paano guluhin ang mga issue at paano yaligin ang politika dito po sa ating bansa. Yan po ay nilalabanan natin, kaya po tayo patuloy pa rin na naglilingkod dito po sa ating YouTube media channel ng Kawal ng Demokrasya. At by the way, salamat po dun sa patuloy na sumusuporta sa atin at bagamat may malawakang kampanya po ngayon na mag-unsubscribe sa Kawal ng Demokrasya, ang nasa likod po nito ay Duterte forces at China. At wala po akong pakialam. Gagawin ko at gagawin ko pa rin ang dapat kong gawin. Kaya nga po, nagpapatuloy po tayo ng pasasalamat. Lalo tigit, meron po mga bago nag-order po ng ating libro. Malaking bagay po yan. Nandito po mga ebidensya na sandigan ng ICC. May kopya po tayo rito upang sa ganun ay malaman ninyo kung ano ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution ng ICC dyan po sa International Criminal Court. Andyan po yung Marawi Massacre, Marawi Siege is a massacre. Nandyan po ang kompleto pong detalye niyan kung bakit pinabomba ni Duterte ang Marawi. Nandito rin po kung bakit pinapayagan ni Duterte ang China na pumasok sa exclusive economic zone ng ating bansa. At nandito rin kung paano tinataydor ng mga senador sa pangunguna nila Richard Gordon ng araw ang ating bansa sapagkat sila po ay maka-Duterte at pag ikaw ay maka-Duterte, ikaw ay maka-China. Hindi po tayo magpapaligoy-ligoy na yan po ay uulit-ulitin natin at uulit-ulitin ko rin po na meron pa rin Kawal ng Demokrasya na hindi po papayag dyan, hindi mananawa, hindi maghihina, ipaglalaban po natin ang ating bansa. Sukdulan tayo ay gumawa ng pareho pong KKK o Katipunan ni Bonifacio ng pangalan po ay Kawal ng Demokrasya. Yan po ay pagtitibay natin ang gusto. Starting this January, we will go nationwide. At kung saan papasok mga insik, abangan po natin yan. At pag kanilang naduduminan ang
karagatan. Abay, bahan nila dito sa kalupaan sapagkat yan po ang kabisado ng kawal ng demokrasya, yung urban warfare. Yan pong laban na parang NPA, lalabanan po dapat kasamang NPA laban sa China. Yan po ang ating pong paninindigan. Wala tayong pakialam dyan sa mga NTF, LCAT na yan. Racket yan. Katarantaduhan yan. Pilipino, paglalaanan mo ng gastos para sila ay pahirapan para patayin ang mga aktivista na nagmamahal sa bansa, yan ay katraiduran kung sino man ang nag-invento at nagpapatuloy ng NTF o National Task Force, LCAT or End Local Armed Conflict. Mga kaibigan, ibig po lamang sabihin niya ay anti-NPA, anti kung sino man ang nagsusuporta o nakikisimpatiya sa NPA, nagbabiolate ng NTF, LCAT. Pag yan po ang kanilang pananakot, nagbabiolate ang inyong lingkod sapagkat hindi ko po tinuturing na kaaway ang NPA. Hindi ko naintindihan bakit ang mga Pilipino galit sa NPA pero kayang tanggapin ang pagnanakaw ng isang Michael Yang na komunistang inchik na habang tayo ay naghihirap, ang daming Pilipino namamatay sa COVID. Pinagtutulong-tulungan tayo ng kampo ni Duterte na sila Michael Yang at ang mga inchik na tayo biktimahin. Yan ang ipilit nilang bilhin natin, papautangin tayo para ibili ng Sinovac or Chinese vaccine na ito naman ay hindi epektibo, kundi ito ay lamang racket ng ating pundo. Abay, galit ang mga Pilipino sa NPA, pero hindi galit kila Michael Yang, hindi galit kila Richard Lim, hindi galit sa mga drug lord, hindi galit kila Bato de la Rosa, kila Bongo, hindi galit kay Pulong Duterte, Baste, at kay Inday Duterte. Hindi ko po naintindihan yan. Pinipilit ko intindihin. Ngunit sa tuwing iniintindi ko, nagngingit-ngit po ako sapagkat naintindihan ko ang psychology ng mga Pilipino kung bakit patuloy pa rin silang naniniwala na naging mabuti ang ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. At hanggang ngayon, yan po ay ating lalabanan. Lalabanan po natin ang fake news. Hiniling ko po sa inyo, suportahan po ninyo ang mga programang pareho po nito. Hindi lang po ito. Nandyan yung Christian Esguerra, yung Fox First. Nandyan si Kristan. Nandyan si Richard Haydarian. Nandyan yung mga pareho nila Ronald Llamas, Shelo Magno, at kung sino pang mga lumalaban sa fake news. Kasama ang kawal ng demokrasya, kalaban ng fake news, kalaban ng China, kalaban ng kasamaan. Therefore, kalaban ng kahit na sinong sumusuporta pa rin kay Duterte. Kalaban po ninyo ako. Ako, ang kawal ng demokrasya nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!